Nakasimangot naman ako sa loob ng car ni Austin. Dahil parang anak na sinundo ako nito sa kalaro ko. Naiinis talaga ako, nilagayan pa ata ng tracker ang cellphone, but I'm not sure. Paano mo nahanap ako agad? Tanong ko dito, pero focus lang ang lalaki sa minamanehong sasakyan. Naisip naman bigla ni Viana na dumaan muna ng mall. Austin, daan muna tayo sa mall, may gusto akong bilhin. Dumaan nga sila sa mall. Walang idea si Austin kung ano ang bibilhin ni Viana sa mall. Agad na pinuntahan ni Viana. Kung nasaan ang lingerie, anong bibilhin mo? Tanong nito sakin, siguro nagtataka na to, bakit nandito kami sa section na ito? Bibili, kaya nga nagpasama diba? Huwag mong sabihin na ngayon ka lang nakakita ng lingerie. Panuya kong saad kay Austin. Habang naghahanap ako ng lingerie ay lumapit naman ang sales lady kay Austin. Hi sir, ano pong hanap sir? Tanong nito sa lalaki. But hindi ito pinapansin ni Austin. Nakatuon lang ang atensyon sa kung saan. Lumapit naman ako kay Austin. Pinakita ko ang nagustuhan ko. Babe, sa tingin mo ano maganda sa dalawa? Tinignan naman ni Austin ang hawak ni Viana. Sandaling nag-iisip si Austin kung alin ang maganda sa dalawa. I think same maganda, bilhin mo na yang dalawa sagot ko. Aba pag eto pala sinama mo makakatipid ka. Bumili talaga ako nito if may sexy time, maganda naman tignan, may thrill. Naghanap pa ng iba si Viana, nang biglang lumapit si Austin sa kanya. May hawak itong parehong pula na magkaterno ng design. Underwear and bra lang naman ang hawak ni Austin. I think mas bagay sa'yo ta. Aba maganda ang taste ng lalaki na ta. Alam din pati size ng pantaas ko, saktong-sakto pa. Hoy, bakit alam mo ang size ko? Masungit na tanong ko dito. Pero ngumisi lang ito sakin. Baka nakakalimutan mo na may nangyayari sa atin. Sagot nito mula kay Viana. Ay oo nga pala, tanggal angas ko dun mga box ah. Ang mga sales lady nakatingin kay Austin, ang mga babae mukhang kinikilig sa loko. Umayos ako ng pwesto nang makita nila na si Austin lang naman pumili ng mga underwear and bra ko. Hanggang sa cashier parang gusto pa ata ng babae ng goodbye kiss sa lalaki na ta. Tinarayan ko ang babae, dahil dun ay natakot ata sakin. Wala pa akong ginawa, kumurap lang ako, choris. Pag alis namin dun ay naglakad kami paalis dun. Nagsalita ako para maputol ang katahimikan sa aming dalawa. Alam mo parang pwede na kita maging sugar daddy ko. Hi daddy, Austin. Pang-asar ko dito. Pero seryoso lang ito sa paglalakad. Pero mukhang pikan na naman ito sakin. Pagdating namin sa parking lot, ay di man lang ako pinagbuksan ng pinto. Papasok pa lang ako ay sinunggaban agad ako nito sa labi. Kanina ka pa, namumuro ka na sakin. Gigil na saad nito sa gitna ng aming kiss. I closed my eyes, dahil sa nadala na din ako sa lalaki. I noticed na bakit laging sa parking lot kami maabyutan. Ang kamay naman ng lalaki ay dahan-dahan na bumababa sa aking tiyan. Pinigilan ko na amingay dahil baka may makarinig sa amin dito. Naisip ko naman ilang beses na may nangyayari sa amin. Safe pa ba ako? No, hindi pa nga clear ang meron kami. Kahit matawag man lang na boyfriend or girlfriend, di pa sure. Isa lang ang alam ko. Ang matatawag sa ginagawa namin ay para kaming ano. Ayoko ng ganun. Gusto ko ng clear at sigurado ako. What if mabuntis ako? Ano na ang iisipin ng magulang ko? Lalo na mainit ang mga ulo nun sakin. At anong sasabihin nila na ang magaling lang naman na anak nila, ay nakipag-ano kay Austin, at di naman sila magkarelasyon. Habang patungo sa kondo sila, ay nakatulog pa si Viana dahil sa pagod. Di niya pala naramdaman na binuhat pala siya ng lalaki, dahil paggising niya ay nakahiga na siya sa bed. Bakit di mo ako ginising? Tanong nito kay Austin. Mukhang napagod ka, kaya di na kita ginising. Sagot nito sakin. Tama, masiyadong pagod na ako nitong mga nakaraan, deserve ko ang magpahinga. Napansin ko din na iba na ang suot ko. Nasaan ang damit ko? Ikaw nagpalit sakin. Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Siyempre, nahihiya ka pa din. Ilan beses na may nangyari sa atin, nahihiya ka pa din. Pang-asar nito sakin. Oo nga pala, bakit pa ako mahihiya diba? Ilang beses na din. Ang alam ko ngayon ay need ko ng pills. I told him na need ko mag-take ng pills.
I will take birth control. Palm ko dito, saglit na napahinto si Austin. Di mo naman siguro gusto na may mabuo nang di tayo ready, at walang clear sa ating dalawa di ba? Pagtatanong ko kay Austin. Sumangayon naman ito sa gusto ko. Basta kung saan daw ako okay. Need ko araw-araw uminom nito, at hindi makaligtaan ang pag-inom ng pills. Di rin kasi kami sure if wala ba mabubuo, dahil sa tuwing ginagawa namin yun ay walang protection. Nahihiya naman ako tanungin si Austin kung ano kami ngayon. Totoo nga ang kasabihan dati, na ang salitang, the more you hate, the more you love. Saktong-sakto samin. Ang kaso mukhang nakain ko lahat ng nasabi ko noon. Hulog na ako sa lalaki. Habang nakahiga ako sa bed, ay nakikita ko na nagwa-workout ito. Ang gwapo talaga. Bulong sa sarili ni Viana. Ganyang mukha talaga yung tipong makakagawa ka ng kasalanan busy sa pagtitig si Viana sa lalaki, nang biglang makareceive ito ng message from Mason. Free ka ba ngayon? Tanong nito sakin. Nagulat ako bakit naman ito magtatanong sakin na free ba ako? Nagloloko ba si Mason sa asawa niya? Hay nako kung ako ang pinagdidiskitahan niya tigilan niya ako. Nope, I'm busy, why? Reply ko sa message niya. Nagpupunas ng pawis si Austin, nang lumapit sakin ito. Something happened. Tanong nito sakin. Tinago ko agad ang aking cellphone, dahil alam ko magagalit ito, na malaman na nakikipag-usap pa din ako kay Mason. No, I'm okay may sinasabi lang si Natalia. Ayoko nang hindi na naman kami mag-uusap dahil sa wala namang kwenta. Tsaka Mason already married na, wala na dapat pag-awayan doon. Hanggang ngayon wala pa ding kasiguraduhan ang mayroon kami ni Austin. Parang nangangapa ako sa wala. Pero di ako sumuko dahil ginasto ko ito, dapat panindigan ko ito. Hinatid ako nito sa aming labas ng mansion. Di ko na ito pinapasok, dahil tiyak naguguluhin ito ni Mommy. Nakakahiya naman kay Austin. Kahit si Mommy minsan nahihiya ako sa ugali niya. Pero hindi naman sa lahat ng oras, pero minsan kasi may ganang nanay. Nang makapasok ako sa loob ng bahay, ay agad ako sinalubong ni Mommy. Oh, sino yung naghatid sa'yo? Tak ang tanong nito sakin. Si Austin po, Mommy. Tipid kong saad. Ang mukha naman ng aking ina ay nagliwanag, nang marinig ang pangalan ni Austin. Bakit di mo pinapasok? Tanong sakin ni Mommy. Eto na naman kami magtatalo, kahit napakababaw lang. Mommy, busy po kasi siya nagmamadali din po. Pagpapalusot ko, pero mukhang di kumbinsido si Mommy. Sus, ayaw mo lang talaga. Marteng saad nito sakin. Bumantong hininga na lang ako. Dahil napaka-nonsense lang kung makikisabay pa ako diba? Di muna ako pumasok dahil sa gusto ko muna ipahinga ang utak ko, dahil itong mga araw ang dami kong ginawa sa office. Parang lalagnitan ako sa sobrang pagod. Si Austin naman ay nasa out of town, dahil sa business proposal. Through calls ang video lang kami nag-uusap, at minsan pa ay tulog pa ako at tatawag siya. Nakakalimutan kasi nito na magkaiba kami ng oras. Nagtataka naman ako, bakit di na muli tumawag sakin si Austin, siguro busy, sa sobrang busy nito sa business, at hinayaan ko naman na muna siya, baka mamaya madami palang ginagawa ang tao. I'm ready na pumasok sa work, nang tumawag si Natalia. Aba ang bruha. Gusto lang naman ako pagbilhan siya ng cravings niya. Syempre uto-uto naman ako, sinunod ko ang gusto ng kaibigan. Dinaanan ko muna ito bago pumasok. Oh, pasaway ka. Asan ba yang asawa mo? Ako patuloy bumili ng cravings mo. Reklamo ko dito. Ngumiti naman ito sakin. Kung di ko lang kaibigan ka, nako baka nenas na ako. Si Mason ay patuloy pa din ang message nito sakin. Kahit awkward sakin yun, ay sumasagot pa din ako sa messages niya. I hide kay Austin na patuloy pa din ang pag-message ni Mason sakin. Dahil baka ma-misinterpret niya ako. Ayoko naman na mag-away kami. Dun even na wala pa kami as of now na pinakamalalang away. I try na maging maayos kami. Dahil gusto ko na bigyan ng chance ang meron man kami ngayon. Papunta na ako sa aming company, dumaan muna ako ng coffee shop. At nakita ko naman si Mason na andoon din. Napaka-awkward para sakin na magkita kami. Lalo na parang may something pa din sa mga message niya sakin. Hi, greet niya sakin.
Ngumiti naman ako sa lalaki. Di ko alam kung anong i-respond ko sa bati niya. Alam mo yung feeling na parang di ka comfortable, na nasa paligid yung taong ayaw mo. Hello, awkward na saad ko. Mukhang nagmamadali ka, sa'yo na tong order ko. And don't worry, same yan ang favorite mo. Saad nito sakin. Di ko sana tatanggapin ang alok niya, kaso inabot na niya sakin. Binabalik ko pero ayaw tanggapin ng lalaki. Nang makuha ko na ay agad akong tumungo ng company. Sinalubong naman ako agad ng secretary ko, na I have urgent meeting. Hindi ko agad narinig ang pangalan ng taong ka-urgent meeting ko. Basta nagmadali lang ako na tumungo doon. O di ba umalis lang fresh, dadating ka naman na parang dugyot. Nang tanungin ko muli ang secretary ko, kung sino ay nagulat ako na si Austin pala. Bakit di ko alam na nasa Pilipinas na siya? Di man lang ako sinabihan. Nagtatampo ako dahil mukhang ilang araw na ito nakauwi ng Pilipinas. Kahit galit at nagtatampo ako, ay tumungo ako sa company ni Austin, para sa urgent meeting daw. Pagdating ko doon ay dumiretso agad ako sa front desk. At agad ko sinabi ang aking pangalan. Mabuti na lang at mabilis akong pinaakyat sa taas. Panay ang reklamo ko, habang nasa elevator, bakit naman kasi napakataas ng building nila Austin? Nang marating ko na ang office ni Austin, ay kumatok muna ako. Aba ang loko, di agad ako pinahintulutan na pumasok. Di na ako nag-antay pa at binuksan ko na ang pinto. Nakita ko naman na may empleyado na hapit ang uniform nito. Daig pa ako kung magsuot ng revealing clothes. Tinaasan ko ito ng kilay. Aba matapang pasimpleng tinatarayan din ako ng babae. Sumenya si Austin na umalis na ito. Kulang na lang na tumuwad ito kay Austin, para makita ang ano nito Nang makaalis na ang babae, ay nakatitig naman sakin ang lalaki. Oh, tingin-tingin mo dyan. Akala mo wala kang kasalanan. Inis na saad ko dito. Inilapag ko sa desk niya ang coffee na bigay sakin ni Mason. Dahil ayoko na mabuhos iyon, kapag nenas ako sa lalaki na ito. Kaya pala di man lang ako sinabihan na nakauwi na, busy sa ibang babae. Saad ko kay Austin. Pero ang lalaki ay nakatingin lang sakin. Tumayo si Austin at bahagyang huminto sa tapat ng aking coffee. Huminto ito at binasa ang pangalan ng taong umorder ng coffee. Mason. Tak ang tanong nito sakin, habang nakatingin sa coffee na hawak niya. Ngayon ko lang na-realize na may name nga pala iyon. Di ko alam anong sasabihin ko. Nagkasabay kami sa coffee shop, oo nagkasabay nga kami. Kinakabahan na saad ko. Nagboses parang guilty tuloy ako. Pero I know naman to myself na di yun totoo. Kinabig ako nito palapit sa kanya. And nagulat naman ako sa ginawa nito. Bakit? Naguguluhang tanong ko dito. Hindi na sumagot si Austin sa aking tanong, dahil he kissed me on my lips. Banayad yun at dahil dun ay napakapit ako sa leeg ni Austin. Halos isabsob ko na sa mukha ko si Austin. Hihinto na sana ako, dahil na-realize ko na baka makita kami. Wait, baka makita tayo dito. Kinakabahan kong saad kay Austin. Don't worry, tinted glass yan, di nila tayo makikita kahit dyan pa tayo sa mismong harap ng glass na yan. Turo nito, dahil doon ay nag-blushed ang aking cheeks. He kissed me again. This time next level na. Gusto ata nito na mag-explore kami kahit saan, una sa VIP room, car, and sa kondo niya. At ngayon dito naman sa office niya. Binuhat naman ako ni Austin, at dinala sa secret room niya sa kanyang office. Nagtataka pa ako bakit may ganun siyang room. Bakit may ganto ka? Siguro may dinadala ka dito. Pagtatanong ko kay Austin. No, dito ako nagpahinga pag ayoko yumo, or sobrang tired na. Explain nito sakin. He removed his all clothes in front of me. Di na din ako nag-antay pa. At inalis ko na din ang aking mga damit. Kapwa kami sabik na dalawa. He kissed my neck. Dahil doon ay napasabunot ako sa buhok ni Austin. Di ko mapigilan ang nararamdaman ko, pakiramdam ko ay parang sasabog na ako sa kaligayahan na nadadama ko, bulong nito sa aming ginagawa. I can't take this anymore. Gusto ko ako naman ang magtrabaho. I pushed him para mahiga ito sa kama. Nagulat pa ito sa ginawa ko. Kung nung kong ginawa ta sa car, this time mas aayusin ko pa dahil malawak ang space ko.
Aawatin pa niya sana ako, pero ako na ang nag-insist. Dahan-dahan kong pinalandas ang aking mga daliri kay Austin. Nakita ko naman na may epekto iyon kay Austin. Ilang beses pa kami naulit ni Austin. Aba ang loko binawi ang ilang araw, next time, don't accept from Mason. Bili nito sakin habang nililinis ako. Pero, nagbigay lang naman siya ng coffee bakit hindi na pwede? Austin, napabulong ako sa ginawa niya. Ginawa niya iyon para patigilan ako sa mga sinasabi ko. Makinig ka na lang pwede ba? Masungit na saad nito sakin.